Welcome back to another costume making video. Tara, gawa tayo ng costume this time ni Akil ng Encantadia ni Rocco na Sino version. So nag-start ako with a sketch. Grabe, ang daming pictures at ang pinanood kong videos sunod-sunod para lang makuha ko yung eksaktong itsura ng gagawin nating costume. So after ko mag-sketch, nag-prepare na ako ng aking mga materyales. Andiyan ang panghasa, ang cutter at ang lapis, and then nag-start na ako mag-transfer ng ating dinesign na sketch sa mismong rubber slice. Kailangan lang sukat na sukat lahat para at least hindi tayo magkakamali. Kung meron mang pagkakamali, mas madaling i-adjust. Tsaka syempre dahil ito ay armor at yung ating peg, grabe yung details niya. Sobrang symmetrical, kaya kailangan lahat pareho ang itsura from left to right. Actually, nahirapan akong magkaroon ng final reference kasi yung picture, yung season 1 and season 2 ng Encantadia, iba-iba ang itsura ni Akil. Kahit yung mga sangres iba-iba. So, kailangan magkaroon lang ako ng isang final na peg na gagawin. So, nakapili na ako yung sa TV version na bandang season 1 pa, no? Yun. Magsusuot nito ay isang batang 8 years old na matangkad, and then after ko nang magupit at ma-cut out at maukit ang ating mga pattern sa ating rubber slice, ayan, pinuwesto ko na siya dahil kailangan bilang ko ang mga piyesa. And then alam niyo na ang susunod na mangyayari, nilagyan ko siya ng metallic spandex. Dinikit gamit ang contact cement. That is correct. So at this point sa video, ginugupit ko na lang yung mga excess dahil nagupit ko na nga at nadikit yung ating rubber slice sa malaking spandex na metallic. Ayan, para mas maging precise siya. Hanggang likod, dinidikitan ko siya at pati yung gilid para sakop na sakop at malinis kahit saan mo tignan na anggulo. And then, dahil nga may inukit tayo, ang gagawin natin dyan, yung handle ng gunting, ipapasada natin dun sa mga inukit natin para mas lumabas yung details. Minsan may mga parts na mahirap na lagyan ng spandex, lalo na yung kapag mga ganyang butas-butas. Pero syempre kailangan tiyagain lang at kailangan nating tiyakin na walang makikitang chismis. At ito na siya, pag nabalutan na ng spandex. Makikita nyo to sa mga susunod naming gagawin dahil natutuwa ako, kami ni Jowa, sa style na to at mas nakikita namin siya na mas long lasting ang effect sa costume. Oh, diba? Ayan na siya. Kanina rubber slice lang siya. Ngayon rubber slice with metallic spandex na silver. So dumating na ang ating obra maestra, Ate Alma. At ayan na, pinaumpisahan ko na sa kanya yung mga inner garments na gagamitin. Yung sleeveless top na may lining, na may pagka-Chinese collar pa. At habang tinatry na Ate Alma yun, tumulong na ako sa paggugupit ng gagawin nating bahag ni Akil. Ito, by ear ko din siya ginagawa. Walang proper instruction at saka walang proper pattern. Tinignan ko lang yung pictures na gagayahin natin at saka yung mga sinave ko, mga screenshot galing sa Encantadia the series, at yun ang ginaya natin. And then nag-umpisa na rin akong lagyan ng details na mga lining na color blue yung ating mga inukit sa spandex. Ayan. So ang ginagawa natin dyan, yung spray paint, i-spray natin doon sa pinakatakip, tapos with a small brush tsaka natin siya lalagyan ng lining para sa details. Nakita ko lang yan sa YouTube din na style and it's effective, although hindi ko kasi siya madadry brushing na technique para maging shadow. So gagawin na lang natin siyang solid yung lining niya. Oh, pak! Mas nakita na yung details ng inukit natin, di ba? Yan. Excited ako para dito dahil ito ay isusuot sa isang school presentation ng mga bata na ang tema ay Encantadia. At yung mga costume na nakita kong isusuot ng mga classmate niya, grabe, ang gaganda. Sobrang galing talaga ng mga Pinoy gumawa ng costumes. So ito na siya so far. Nabuo na rin po ni Ate Alma ang mga inner garments, yung pants, yung top na merong buntot at saka yung ating hoodie. Grabe.
Ito naman yung bag na kinat ko kanina, nilalagyan na ni Ate Alma ng lining. Lining ang tawag ko pero bias pala siya para sa mga mananahe. Yung pala yun. Salamat po at malapit na mabuo itong costume na to. May in-apply na naman akong bagong technique na naisip ko lang para mas tumibay ang ating costume. Kaya watch out for part 2 para sa kabuuan ng costume. DM lang para sa inquiries. Bye-bye! Maraming salamat!